Uy, hello sa inyo! Magandang araw, magandang gabi, o kung saan man kayo naroroong parte ng mundo. Welcome sa ating talakayan, kung saan hihimayin natin ang isa sa pinakamabigat na usapin para sa ating mga kababayan abroad. Isipin mo ito, gabi na pagod ka galing sa shift mo at nag-aayos ka ng isang malaking balikbayan box. Puno ito ng sapatos, tsokolate at syempre mga pangarap para sa pamilya. Pero nako, pag-check mo sa iyong bank account, halos zero balance na. Pamilyar ba ang eksenang ito? O nga pala, bago tayo magpatuloy, hihiling lang ako na kung hindi ka pa nakasubscribe, I'm inviting you to subscribe for more videos like this. Alright? Let's dive into this. Pag-uusapan natin ngayon kung paano nyo maproprotektahan ang mga pinaghirapan nyo ngayong 2026. Laging sinasabi sa balita na kayo ang ating mga modern day heroes, di ba? Pero ang masakit na realidad na kailangan nating harapin ay ito. Marami pa rin sa ating mga OFW ang nabubuhay ng paycheck to paycheck. Pilit ninyong binibigyan ng magandang buhay ang pamilya nyo dito sa Pilipinas. Pero bakit pagdating sa sarili nyong bulsa at oras na para umuwi at mag-for good, madalas ay walang natitira? Teka, silipin natin ang tunay na realidad ng ekonomiya natin ngayon. Alam nyo ba, batay sa datos mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang inflation o yung bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin ay umabot ng 7.2% nitong April 2026. Ang ibig sabihin niyan, yung halaga ng perang pinapadala nyo ngayon ay mas lumiit ang buying power o kakayahang bumili. Kaya pala palaging kinukulang ang remittance, di ba? Kasi yung nakasanayang gastos nyo noon, binabangga na ngayon ng bulusok ng presyo ng mga bilihin at basic services ngayong 2026. Dagdag pa ng BSP, dahil nandyan pa rin ang residual effect ng global oil crisis, inaasahan ang mas mataas na taripa sa bigas. Isama mo pa ang pagtaas sa singil ng kuryente at tubig. Sila yung tahimik na umuubo sa perang ipinapadala mo. Kaya kahit anong laki ng padala, parang hindi pa rin sapat para sa pamilya dito sa Pilipinas. Nako, kailangan talaga nating mag-ingat sa mga makabagong budol na ito. Critical na malaman nyo ang mga red flags ng mga online lending scams. Ganito ang galawan nila eh. Una, nangangako sila ng instant approval na literally too good to be true. Pangalawa, ililipat nila ang usapan sa Telegram o Signal para mabilis mabura ang ebidensya, kaya hindi mo na sila matutuntun. At pangatlo, hihingi sila ng processing fees at mga sensitive IDs bago pa man maibigay sa'yo. Naku, kapag nakita nyo na ang mga senyalis na ito, lalo na yung paglipat sa Telegram, itigil nyo na agad ang transaksyon. No way! Ngayon, tignan naman natin ang tungkol sa condo trap at ang realidad ng real estate. Gusto kong linawin sa inyo ang matinding pagkakaiba ng speculating o panghuhula laban sa totoong investing. Kasi kung bumili ka ng pre-selling condo dahil na-pressure ka ng ahente o umaasa ka lang na balang araw na may bibili nito sa'yo sa mas mataas na halaga nang wala kang clear na backup plan, naku, mahirap yan. Kapag ganyan, hindi ka nag-i-invest, kundi nag-speculate ka lang. Ang totoong investing ay may konkretong plano yan. Kinukwenta mo ang actual na rental rate sa lugar, ang vacancy rate, at alam mo exactly kung ano ang exit strategy mo. At heto ang madalas hindi sinasabi sa mga makukulay na flyers na yan. May mga nakatagong financial bleeds dyan. Nandyan ang turnover fees, association dues kahit wala namang nakatira, at title transfer costs. Alam nyo, minsan alam na ng isang OFW na nalulugi na siya sa monthly payments na umuubos sa savings niya. Pero itinutuloy pa rin kasi raw marami na siyang naihulog. Cost fallacy ang tawag dyan. Ang pagminti na sa isang palpak na desisyon dahil lang malaki na ang nagastos mo ay magdudulot lang ng matinding stress. Pag-usapan natin ngayon ang matinding bigat ng tinatawag nating utang na loob. Dito na pumapasok yung tinatawag nilang hero syndrome. Ito yung overwhelming na guilt at pressure na sagutin ang lahat ng gastusin ng mga kamag-anak sa Pilipinas. Kaya sa huli, zero ang personal na ipon mo. Mga kabayan,
Let me speak to you right now as a former OFW myself. Hindi kayo pwedeng magbigay ng bagay na wala kayo. You can't give something you don't have. Ang totoong hero, sinisiguro muna niya na may sarili siyang emergency funds bago siya sumagip ng iba. Ito yung idea na talagang inuulit-ulit ko. Kailangan nyo ring protektahan ang sarili nyo. Imbis na matrap tayo sa endless dole-outs o yung walang katapusang pamimigay ng pera na nag-e-encourage lang ng dependency, kailangan natin ng cultural shift. Bakit hindi natin subukang ituro kung paano mangisda? Yung teaching to fish, di ba? Gamitin nyo ang padala nyo para tulungan silang makapagsimula ng maliit pero sustainable na negosyo, gaya ng isang sari-sari store. Sa ganitong paraan, hindi sila magiging dependent sa buwanang padala mo habang buhay. Tandaan nyo sana ang napakagandang paalalang ito. Tingnan mo ang iyong mga palad kung walang butas o pako. Hindi ikaw ang tagapagligtas ng pamilya. Tao ka lang. Pakinggan nyo yan ng mabuti kasi ito ay isang matinding reality check. Panahon na para palayain nyo ang inyong sarili mula sa imposibleng pasanin na ikaw lang ang pwedeng sumalba sa lahat ng taong nakapaligid sa'yo. Tao ka lang din, napapagod at nauubusan. Narito na ang mga practical na hakbang tungo sa proteksyon ng inyong pinaghirapan. Okay? Ito ang action plan nyo. Step 1, plan before you pack. Bago pa man kayong mag-book ng ticket pa uwi, mag-set na ng mahigpit na limitasyon sa budget para sa pasalubong at bakasyon. Step 2, mag-ingat sa mga hidden remittance fees na pwedeng kainin ang hanggang 9% ng pera mo. For sure, marami pang mas murang options dyan. At step 3, proper estate planning. Gawin ninyong pagkakataon ng pag-uwi nyo para magkaroon ng seryoso at tapat na financial planning session kasama ang pamilya. Hindi puro reunion, kainan at inuman lang. At speaking of uwi, panahon na para i-redefine natin ang salitang pasalubong. Imbis na bumili ng mga mamamahaling gadgets na malalaos din makalipas ang ilang buwan, bakit hindi natin ibaling ang pondo sa pagkuha ng life and health insurance coverage para sa pamilya nyo? Maniwala kayo, ito ang pinakamagandang regalo na maibibigay nyo. Bakit? Kasi poprotektahan nito ang mismong pinaghirapang ipon nyo mula sa mga biglaang medical emergencies na kayang umubos ng lahat ng savings mo sa isang iglap lang. Ang tunay na hero, may ipon para sa sarili at pamilya. Lagi ninyong tatandaan, ang pag-uwi nyo for good ay hindi dapat nangyayari dahil naubos ng pera nyo o dahil bumigay na ang katawan nyo sa pagod. Dapat kayong umuwi dahil sa wakas, secure na ang inyong kinabukasan. Bago tayo magtapos, tatanungin kita ngayon. Kung bukas ba ay kailanganin mong umuwi ng tuluyan, sasaluhin ka ba ng mga taong sinalo mo nung ikaw ay nasa abroad pa? Pag-isipan nyo yan mga kabayan. Hanggang sa susunod na paghimay natin ng mga issue, maraming salamat sa pagsama sa Alkansya series. Lagi nating tandaan, ang magiging bukas, ngayong pa lang pinaghahandaan na.